Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ginoong Jefford Palma po, inyong likod. Sa araw na ito ay ating pag-usapan ang tungkol sa mga grupong etniko sa bansang Pilipinas. Okay. Sa larawan, makikita niyo dito ang mapa ng Pilipinas kung saan may iba't ibang mga etno-linguistikong naninirahan bawat rehiyon. Dito yung Luzon, Visayas, at ang sa malaking bahagi ng Mindanao. Okay. Alam nyo ba na ang kasaysayan sa pag-unlad ng wika sa Pilipinas, kasi nga, ang ating kasing bansa ay isa sa may pinakamaraming dialekto. Sa mahigit 7,000 pulo ay mayroon tayo. So, at bawat rehiyon dito ay may kanya-kanyang dialekto o mga wika na ginagamit. No? Kaya nagkakaroon nga tayo ng suliranin sa hindi pagkakaintindihan kasi iba't ibang wika yung ginagamit ng bawat pangkat. At dahil dito, noong taon 1935, nanalo si dating Pangulong Manuel L. Quezon. Siya ay nagtatag ng suriang wikang pambansa upang dahil layunin kasi niya dito na magkaroon tayo ng wikang mag-uugnay sa lahat ng pagkakakilanlan ng mga mamamayang Pilipino. At dahil dito, ito ay itinaguyod niya at siya ay kumuha siya ng mga tagapangulo, kagawad, at gumawa sila ng mga hakbang sa Kongreso para sa pagpapatupad ng batas na ito. So ngayon, dako naman tayo dito alamin muna natin itong pangkat etniko sa Luzon. Makikita natin dito ang Ilocano, Kapampangan, Tagalog, Bicolano, Ifugao at ang Ivatan. Okay. Unahin natin itong Ilocano. So, ang Ilocano ay matagpuan sa rehiyon 1 at 2. So, sila ang pangatlo sa pinakamalaking pangkat etnolinguistiko ng mga Pilipino sa Pilipinas. Ang mga ito ay kadalasang matatagpuan sa rehiyon ng Ilocos sa hilagang kanlurang baybayin ng Luzon ng Pilipinas. So, ang kanilang katutubong wika ay Ilocano. Sunod naman ang Kapampangan. Sila naman ay matatagpuan sa rehiyon 3. So, sila rin ay ang ika-6 na pinakamalaking pangkat etnolinguistiko sa Pilipinas. Kilala rin itong mga taga-Kapampangan pagkat sila ay masarap magluto at lalo na sila rin ay makadiyos. Sunod naman ang Tagalog. Sila ay matagpuan sa rehiyon 4. So, alam naman natin na ang Tagalog na batay sa wikang Filipino ay ang ating wikang pambansa. So, sila rin ang pinakamalaking kauriang panlahi at wika sa Pilipinas at ang may pinakamalawak na paglawig sa bansa. Sila rin ang nangingibabaw sa pangkat sa mga lalawigan ng Batangas, Cavite, Bulacan, Laguna, Bataan, Quezon, Camarines Norte, Marinduque at Rizal. Sunod naman ang Bicolano. So, sila naman ang pang-apat sa pinakamalaking pangkat etnolinguistiko ng mga Pilipino. Ang kanilang katutubong rehiyon ay karaniwang tinutukoy bilang Bicolandia na binubuo ng kabuuan ng Bicol Peninsula at ang mga karatig na maliliit na isla. At lahat ay nasa timog silangang bahagi ng Luzon. Sunod naman ang Ifugao. So sila ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Luzon at alam nyo ba na ang Ifugao ang gumawa ng rice terraces na walang gamit na kahit anumang makinarya kundi sa pamamagitan lamang ng kanilang mga kamay. Sunod naman ang Ivatan. Matagpuan naman ito sa Batanes. Karaniwang sa kanila ang pagsuot ng bakol. Yung makikita nyo yung ganyan nasa ulo niya. Oh. Yan yung bakol. Ito ay isang uri ng sombrero na gawa sa hinabing dahon ng guyaboy. So, at ang kanilang lugar ay madalas dinaraanan ng bagyo, kaya mababang hugis kahon ang kanilang bahay. Nayari ito sa bato, ugon at apo. At ang pangunahing ikinabubuhay naman nila ay ang pagtatanim ng mga halamang ugat. Okay, dako naman tayo sa pangkat etniko sa Visayas. Makikita nyo dito yung Ilonggo, Sugboanon o Cebuano, Waray at Aklan. Okay, una tayo dito sa Ilonggo. Sila ay matatagpuan sa rehiyon 6. Sila ay mula sa Panay, Iloilo, Guimaras at Negros na ang wika ay Hiligaynon. Malambing ang kanilang pananalita at may
pampatulog na intonasyon, malumay at mahinahon sa kanilang pananalita. Kaya nga kapag nagsasalita yung Ilonggo, kahit sila ay galit dahil Ilonggo sila, so wala silang magagawa pagkat ang kanilang boses o pananalita ay napakamalumay at malambing. So sila din ay mga relihiyoso at mahilig tumuklas ng mga kaalaman sa buhay. Isunod naman ang Cebuano. So, Usog Buanon. Sila ay matagpuan sa Rehiyon 7. Isang pangkat etnikong mula sa Kabisayaan na pangunahing matatagpuan sa pulo ng Cebu at bumuo sa ikalawang pinakamalaking pangkat linguistiko sa Pilipinas. So, kilala rin itong mga Cebu dahil tuwing taon sa buwan ng Enero, noong Enero 18 ay nagdiriwang sila sa kapistahan bilang pagpapasalamat o bilang pagdiriwang sa Batang Hesus na si Senyor Santo Niño. Isunod naman ang Waray. So sila ay matagpuan sa Rehiyon 8. Ang Waray ay isang wikang Austronesian at ang ikalimang pinagsalitang katutubong wikang panrehiyon ng Pilipinas, katutubo sa Silangang Bisaya. Sunod naman ang Aklan. So, isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Kanlurang Visayas. Kalibo ang kabisera nito at matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng pulo ng Panay ng lalawigan. Sunod naman ang pangkat etniko sa Mindanao. Andito yung Muslim, Magindanaon, Iyakan at ang Bagubo. Una, Muslim, matatagpuan sa rehiyon 10. Sila ang pinakamalaking pangkat etniko na matatagpuan sa Mindanao. Kilala rin itong mga Muslim pagkat sila ay napaka-relihiyoso, no? Dahil ang relihiyon nila ay Islam. At kilala rin sila pagkat sila ay masisipag at kadalasan sa kanila ay mga negosyante. Ganon sila ka mga masisipag na tao. Sunod naman ang Magindanaon. So sila ay matagpuan sa rehiyon 12. So mayroon na daw silang sariling kultura bago pa man dumating ang mga mamamayang Islamic noong ika-14 na siglo. So hindi daw sila nagpapasakop sa mga Kastila at Amerikano. At ito kasing mga Magindanaon, sila ay mahigpit ang kanilang prinsipyo at sila ay kumbaga sila talaga ay matatapang at may mga paninindigan sa kanilang sarili. At katulad daw ito sila ginagaya nila si Sultan Kudarat kung saan ay may mahigpit na prinsipyo at talagang naniniwala sila na hindi talaga siya magpapasakop na kahit na sino mang mananakop, dahil inilaan ni Sultan Kudarat yung yung buhay niya laban sa kolonyalismo. Okay. Sunod naman ay ang Ayakan. So dito naman maari daw mag-asawa ng higit sa 4 na babae ang lalaking yakan kung kaya niyang bigyan ang mga ito ng sapat na ikabubuhay. Kaya kapag mayaman ka, kung isa kang mayamang lalaking yakan, ay maaari kang magkaroon ng 4 na asawa kung kaya mo namang bigyan ito ng buhay o magandang kinabukasan, lalo na kapag nagkaanak kayo. So maibibigay mo lahat ng kanilang mga pangangailangan. Isunod naman ang Bagubo. So ang pangkat naman nila ay nahati daw ito sa 3 tradisyonal na lipunan. So una, andito yung Mandirigma. Ito ay ang bayani kasi ito yung mga lumalaban. Pangalawa, Andato. Ang Dato, ito yung pinuno kasi alam naman natin na sa mga noong panahon pa na ni Lapu-Lapu, siya yung tinatawag na Dato kasi siya yung pinuno ng isang tribo. Siya yung kumbaga kung sa atin ngayon ay presidente, mga kapitan, kagawad, dati Dato, pinuno. At ang ikatlo naman ang Labalian o paring babae. So sila yung mga pangalawang uri sa lipunan at ang mga matatandang babae dito ay mahusay daw sila maghabi. Okay, yun lang po at maraming salamat. Sana po ay may nakuha kayong kaunting kaalaman at nawa po ay inyong natutuhan. Muli, Ginoong G. Palma, inyong lingkod.